Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po ang inyong maghapon? Sana kayo ay masaya at maraming blessings na natanggap sa buong maghapon. At sa gabing ito, tayo naman ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ayan, ang ating topic ngayong gabi ay tungkol kay Jesus. Ayan, si Jesus ay nagtuturo sa atin na manalangin. Ayan. Di po ba tayong lahat ay nananalangin, tumatawag sa ating Panginoon. Okay. So ngayon, simulan na natin ang pag-aaral. Okay, babasahin ko ang nasa aklat. Sabi dito, si Jesus ay nagtuturo sa atin na manalangin. Ang makilala ang Diyos bilang iyong walang hanggang Ama ay isang pribilehiyo na hindi naaabot ng paglalarawan. Gustong-gusto ko ang paraan ng pagpapahayag nito sa 1 John. Yan. Na may tamang pagkabatid ng pagkamangha. Okay. So, dito sabi niya, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Yan, ang ating Ama. Upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Mayroon ditong tatlo na ang sabi ay, o anong pribilehiyo. Pangalawa, o anong regalo. Pangatlo, o anong biyaya. Ayan. So, pagpatuloy natin, kapag kilala mo na ang Diyos bilang Ama, hindi lamang bilang isang puwersa ng cosmic. Binabago nito ang paraan ng pagtugon mo sa Diyos. Binabago nito ang paraan ng iyong dalangin. Natututo kang tumingin sa Ama sa panalangin na may katapangan ng isang anak. Ganito itinuro sa atin ni Jesus na manalangin. Ngunit natututo din tayong lumapit sa Diyos sa panalangin na may mahihirap na pag-asa. Ibig sabihin, kapag natagpuan natin ang ating sarili sa isang mahirap na lugar, o kaya'y sakit, o kaya'y takot, o kaya'y pagdududa, o kahirapan, natututo tayong sumigaw sa Diyos sa mga salitang Ama. Tinatawag natin ang ating Panginoon, ang makapangyarihang Ama. Ayon sa aklat ng Matthew 7, basahin natin mga kapatid sa kung ano ang sinasabi sa Matthew 7. Yan. Verses 7 hanggang 8. Ang sabi dito, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Yan po ang sinasabi sa Matthew 7, verse 7. Basahin natin sa verse 8. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. At ang humahanap ay makakatagpo. At ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Ayan. So napakaganda. Tayo ay humingi sa ating Panginoon. Hanapin natin ang ating Panginoon.
tumuktok tayo sa ating Panginoon sapagkat lahat ng humihingi ay makakatanggap at lahat ng humahanap ay makakatagpo at lahat ng tumutuktok sa ating Panginoon ay pinagbubuksan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang ating Panginoon na makapangyarihan, na lumikha ng langit at ang lupa. Kadalasan kapag nahihirapan ang buhay ng isang Kristiyano, maaari nilang maging pakiramdam na ang Diyos ay mas malayo, mas hindi makaugnay, o mas hindi malapit. Ngunit huwag palampasin ang halimbawa ni Jesus sa halamanan ng Getsemani nang ipinagdasal niya sa ganitong paraan. Ama, Aba, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may hindi ang nais ko, kundi ang iyo. Napakaganda, mga kaibigan, ang ating pag-aaral ngayong gabi. Katulad ng isang kwento na hindi lamang tayo tatawag sa ating Panginoon kung tayo ay nangangailangan, kundi lagi tayong tatawag sa Panginoon. Lagi tayong magpasalamat. Lagi natin siyang kausapin sa umaga, sa gabi, araw-araw. Sa pamamagitan ng panalangin, kausapin natin ang Panginoon. Masaya man tayo, mayaman tayo, maraming blessings na meron tayo, lahat yan ay binigay ng Panginoon. Tayo ay laging magpasalamat. At kung tayo ay nasa oras ng pangangailangan, tulad ng isang kwento, may isang bata. Siya ay nagkasakit at ang kanyang ina ay sobrang napakalungkot. Dahil nung siya ay dinala sa ospital, matagal na siya sa ospital at hindi gumagaling. Bawat ubo niya, nangingitim ang kanyang mukha. Alalang-alala ang kanyang ina. Ang inang ito ay labis ang kalungkutan sapagkat yung time na nasa ospital ang kanyang anak, ay sumunod ang kanyang asawa na na-confine din. So mga kapatid, wala tayong ibang lalapitan kundi ang ating Panginoon. Dalawa na ang nasa ospital, ang asawa at ang anak. At walang nagbabantay kundi ang ina lang sa ospital. Wala siyang matawagan na kasama niya na magbantay. Dahil sa pagmamahal ng kanyang asawa, ang ama ng batang ito, pinilit niya na gumaling, na sana sa 24 hours ay makalabas na siya sa ospital upang mapuntahan niya ang kanyang anak na na-ospital, na may sakit. Mapuntahan niya ang kanyang anak at ang kanyang asawa na nagbabantay. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, ang ina ay talagang tumatawag sa ating Panginoon na talagang iniyak niya sa Panginoon. Ang sabi ay, Panginoon, sabi niya,
Huwag po, huwag mo pong hahayaan ang aking anak. Panginoon, pagalingin mo ang aking anak. Sa takot ng inang ito na kung ano ang mangyari sa kanyang anak, talagang inubos niya, talagang iniyak niya ng todo sa Panginoon ang kanyang kalungkutan. Laging nananalangin, pumupunta sa isang lugar ang ina upang kausapin ang ating Panginoon. Ang Panginoon, alam niya ang mga pagsubok na meron tayo. Alam ng Panginoon na ito'y ating makakaya sapagkat nandyan siya na umaalalay sa atin. Alam niyo mga kaibigan, pagbalik ng ina sa ospital na isang linggo o 2 linggo sa ospital ang anak. Nakita niya ang doktor na nakilala niya na bago pa lang sa pananampalataya. Nung nakita ng ina ang doktor na ito, ang sabi niya, "Ay, doktor!" sabi niya. "Doktora," sabi niya, "ang aking anak ay narito. Matagal na siya dito sa ospital." At ang doktora ay lumapit kaagad. At pinuntahan nila ang batang ito. At tinignan ang mga gamot, ang mga nandoon at kinausap niya ang mga nurses. Ang sabi ng doktora, "Huwag niyo itong ipainom." Mga gamot ay pinaalis niya. At hindi nagtagal sa araw na iyon at nung hapon na ang bata, ang sabi ng bata, "Ma, uwi na tayo. Magaling na ako." Napakabuti ng ating Panginoon. May gagamitin ang ating Panginoon upang malutas ang ating problema. So huwag tayong mawalan ng pag-asa mga kapatid, mga kaibigan, anuman ang nararanasan natin, sakit, mawalan tayo ng mahal sa buhay, problema sa pamilya, problema sa asawa, o mawala ang mga gamit natin, ang mga importante nating gamit. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tumawag tayo sa ating Panginoon na makapangyarihan. Yan mga kapatid. Tutuloy po natin mga kaibigan. Kadalasan, kapag nahihirapan ang buhay ng isang Kristiyano, maaari nilang maging pakiramdam na ang Diyos ay mas malayo. Yes, mga kapatid, mga kaibigan. Mas hindi makaugnay o mas hindi malapit. Ngunit huwag palampasin ang halimbawa ni Jesus at halimbawa ng isang kwento. Sapagkat ang Diyos ay isang Ama. Ngunit kahit na siya ang Ama ng bawat tao sa mundo, siya ang Ama na hindi kailanman makakaligtaan ang anumang bagay sa ating buhay. Ang Diyos ay laging nariyan sa ating tabi. Sa mga pagsubok at tagumpay, ang Diyos, ang walang hanggang Ama, ay laging sumasayo. Kaya kaibigan, tayo'y laging
manalangin sa ating makapangyarihang Ama. Maraming salamat mga kaibigan. Yan po ang ating pag-aaral ngayong gabi. Tayo ay matuto na manalangin sa ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, ako po ay magpapaalam sa inyo at nagpapasalamat nawa ang ating narinig ngayong gabi ay maging inspirasyon po natin at halimbawa na anuman ang pagsubok na dumating sa atin, huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat nandyan ang ating Panginoon. Manalangin tayo. So, magandang gabi muli mga kapatid and God bless everyone.